Dominant Protector. Credit to the author. 871 hanggang H. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang aking Golden Shield ay walang kahinaan maliban kung ikaw ay nasa mas mataas na antas. Tiyak na ikaw ay isang henyo para maabot ang ganoong antas sa murang edad. Marahil ay malampasan mo ako sa loob ng ilang taon, ngunit natatakot ako na ang araw na ito ay hindi na darating. Sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Mas mataas na antas. Mas mataas. Biglang, isang posibilidad ang pumasok sa isip ni Terence. Teka. Biglang ngumiti si Terence. Tumingin siya kay Mason at ngumiti ng nakakatakot. Kung hindi siya makakalabas ng buhay ngayon, kakaladkarin niya ang isang tao para mamatay kasama niya. Cheryl, Yasi. Lumingon si Terence at tumingin kina Cheryl at Yasi. Oo. Nakita rin nina Cheryl at Yasi ang nakakatakot na ngiti ni Terence at hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Terence. Alamin kung paano pangalagaan ang iyong sarili sa hinaharap. Ngumiti si Terence. Ano? Natigilan sina Cheryl at Yasi dahil hindi nila alam kung bakit biglang sinabi ito ni Terence sa kanila. Hindi nagpaliwanag si Terence. Sa susunod na sandali, inangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Mason. Nakakatuwa. Sinusubukan niyang hanapin ang kahinaan ni Mason sa simula pa lang, ngunit hindi niya akalain na inilantad ni Mason ang kanyang kahinaan sa huling sandali. Anong tinatawa-tawa mo? Nagulat si Mason nang ang kakaibang ngiti ni Terence ay nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang leeg. Wahahaha. Master Ma, ang batang ito ay nagsasabi ng kanyang huling mga salita. Biglang tumawa si June dahil siya ang unang nakaintindi sa mga salita ni Terence. Agad na naunawaan ni na Cheryl at Yasi ang ibig niyang sabihin sa mga pahiwatig ni June. Sinabi ba ni Terence ang kanyang huling mga salita? Terence, umalis ka na. Huwag kang mag-alala sa amin, bilasan mo at tumakbo. Nakakabaliw na sigaw ni Cheryl. Gayunpaman, pinigilan ni Terence ang kanyang boses at nanatili ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakaposisyon sa isang kakaibang paraan. Lumabo ang mga luha sa mata ni Cheryl dahil hindi niya inaasahan na mamamatay si Terence para sa kanya at kay Yasi. Napaungol si Miss na may namamaos na lalamunan, "You fucking idiot. You are dying for $30,000. No wonder June said you are idiot, you are." Mahigpit na hinawakan ni Yasi ang mga kamay ni Cheryl nang hindi nagsasalita. Bagamat madalas siyang optimistiko, labis siyang nag-aalala ngayon. Humph, mukhang alam mo na ang sitwasyon ngayon. Tumawa si Mason, mamatay ng mapayapa. Hindi namin hawakan ang mga batang babae. Hahayaan namin silang umalis ng ligtas. Hindi nagsalita si Terence dahil ang kanyang mga kamay ay nasa isang nakakatakot na posisyon, walang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Gusto mong maging bayani muli bago ka mamatay? Nalilitong tumingin si Mason kay Terence ngunit parang naiinip siya. Inubos na ni Terence ang lahat ng pasyente niya at gusto niyang patayin si Terence ngayon din. Ha, kung mamamatay ako ng hindi sinasadya. Aatake ako. Unti-unting nawala ang ngiti ni Terence habang unti-unti siyang naglalakad patungo kay Mason. Atake. Haha, fine. Kung gusto mo, walang problema. Si Mason ay hindi natakot. Ang kanyang Golden Shield ay nasa ika-8 antas na at hindi niya inilagay si Terence sa kanyang mga mata. Hey! Biglang bumilis ang mga galaw ni Terence habang humaharurot siya patungo kay Mason. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay pinananatili pa rin sa eksaktong kakaibang posisyon. Nanunuya si Mason, masyadong naglaro ng Street Fighter. Hindi ko maitatanggi na mukhang kahanga-hanga talaga ito. Habang nagsasalita siya, iniwas niya ang kanyang kanang kamao, handang tanggapin ang kakaibang atake ni Terence. Fancy. Marahil. Paparating na ang pinakamaganda. Kinagat ni Terence ang kanyang mga labi at biglang pinagdikit ang kanyang mga palad at itinulak ang mga ito palabas na parang ilang manlalaban mula sa laro. Haha! Ang kamao ni Mason ay malapit nang tumama sa mga palad ni Terence.
Papatayin niya si Terence. Gayunpaman, iba ang nangyari sa sandaling ito. Sa isang malakas na boom, may sumabog sa pagitan nina Mason at Terence na parang may kulog sa kanila. Sa dumadagindong na pagsabog na ito, isang malakas na heatwave ang nagtulak kay Terence palayo. Ang tunog ng pagsabog ay umalangaw-ngaw sa mga lambak. Si June ay natakot at gayon din sina Cheryl at Yasi. Ang natitirang heatwaves na likha ng pagsabog ay nagpahirap pa sa mga babae na huminga mula sa malayo, at si June ay napaatras pa mula sa init. Bagamat bahagyang mas mabuti si General Wilson, nakatitig din ito sa direksyon ng pagsabog. Ang lugar kung saan nakatayo noon sina Terence at Mason ay puno ng alikabok at dumi. Nabasag ang bato at buhangin sa hangin. Ni hindi nila makita ang nangyari. Tila kaya nitong wasakin ang langit at lupa habang yumanig ang buong bundok. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari at tinitigan ni June ang lugar na nakabuka ang bibig. Nanalangin siya na ito ay ang pagkabigla sa pagkamatay ni Terence. Ngunit naramdaman ni June na parang may mali. Akala niya may problema. Makakagawa kaya si Mason ng napakalaking eksena? Kung hindi si Mason, si Terence ba? Hindi ba imposible iyon? Cheryl sis, nasaan si Shield bro? Okay lang ba siya? Tiningnan ni Yasi ang eksena ng pagsabog ng walang laman at tila malungkot. Hindi nagsalita si Cheryl at hindi niya alam ang nararamdaman niya. Nangyari ba ito? Nangyari ba ito sa wakas? Namatay ba si Terence kasama ang kalaban? Iyon lang ang naiisip niya, at ang mga huling salita ni Terence ay paulit-ulit sa kanyang tainga, na sinasabi sa kanila na matutong pangalagaan ang kanilang sarili sa hinaharap. Sa sumunod na sandali, naglaho siyang parang usok sa hangin. Hindi. Hindi matanggap ni Cheryl ang katotohanan. Hindi pwedeng mamatay si Terence. Ngunit sa sandaling ito, nawala ng masabi si Cheryl. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at hindi niya alam kung ano ang maaari niyang sabihin. It was way beyond her expectation, way beyond it. She never experienced separation from death, her life and her fragile heart shattered. Ang buhangin at mga bato sa wakas ay kumupas at ang alikabok ay nagsimulang bumagsak pabalik. Sa gitna ng usok, isang tao ang nakatayo ng tuwid ang likod. Hindi man siya masyadong matangkad, napuno siya ng matalim na aura. Punit-punit ang kanyang pangitaas at ang kanyang hubad na balat ay napuno ng maraming madugong hiwa. Tila kahit isang bulk zone ng hangin ay maaagaw sa kanya, ngunit siya ay nakatayo habang ang simoy ng hangin ay dumaan sa kanya. Sangsang kapatid. Nagulat si Yasi at napasigaw, Cheryl sis, buhay si Shield bro. 872. Ha! Nakita ni Cheryl ang kawawang lalaki at tumawa, humph, alam kong hinding-hindi siya mamamatay. Nagsisinungaling lang siya sa atin. Cheryl sis, kasinungalingan yan, nag-alala ka sa kanya. Agad siyang tumambad kay Yasi. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi at hindi pinansin si Jer. Napatulala si June. Nasaan si Mason? Saan nagpunta si Mason? Isa siyang master sa peak ng middle stage ng Mystic Division na nag-practice ng Golden Shield, paano siya namatay? Nanlaki ang mga mata ni June at sinubukan siyang hanapin, ngunit walang iba kundi si Terence. Pagkaraan ng mahabang panahon, isa pang tao ang umakyat mula sa mga guho. Ang tao ay si Mason. Gayunpaman, tila nakakatakot siya. Nawala ang isang braso at nakasubsob ang kalahati ng kanyang tadyang sa kanyang katawan. Ang kanyang buong kanang bahagi ng katawan ay naging tambak ng bulok na laman at maging ang kanyang kanang mukha ay hindi na katulad ng mukha ng tao. Kung may ibang tao dito, baka hindi nila makilala si Mason. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang mga sugat at malabo nilang nakita ang kanyang kalansay. Holy cow! Pinasabog siya pero hindi pa rin siya patay. Bulalas ni Yasi kung gaano siya kaitiyaga. Ang mga mata ni Mason ay nababalot ng takot at hindi na siya egoistic. Hindi siya makapaniwala na nasaktan siya ng ganito kalubha. Paano ito naging posible? Siya ay isang external style master na nasa tuktok ng gitnang yugto ng mystic level, at ang kanyang golden shield ay nasa ika-8 level na, paanong si Terence, isang internal style master lamang sa tuktok ng unang yugto ng mystic decision ay makakasama sa kanya.
Hindi man lang siya magyayabang kung sasabihin niyang hindi siya masasaktan ng mga ordinaryong baril, pero ngayon, grabe ang sugat niya. Nawasak ang kanang kalahati ng katawan niya. Nawala ang kanyang kanang braso, maging ang kanyang kanang balikat. Pagkatapos ay minasa ang laman sa kanang bahagi ng kanyang mukha at mga buto na lamang ang natitira sa kanyang kanan kaliwa. Kinailangan niyang suportahan ang kanyang sarili ng buong lakas para makatayo. Imposible. Impossible. Hindi ito totoo. Hindi mo ako masasaktan. Hindi naniwala si Mason sa katotohanan at ayaw niya. Idiot, walang pakialam na sinulyapan ni Terrence si Mason, sinabi ko sa iyo na sasalakay ako ngunit hindi mo sinubukang iwasan ito. Gaano karaming dugo ang mayroon ka? Imposible. Imposible. Halos mawalan na ng bait si Mason dahil hindi niya matanggap ang realidad na nasa harapan niya. Bagamat mukhang mahirap si Terrence, at bagamat marami siyang sugat, hindi man lang siya nawala ng braso o binti. Pero para sa kanya, hindi matanggap ni Mason na lahat ng trabahong ginawa niya sa pagsulong sa ikawalong antas ng Golden Shield ay nasayang lahat sa isang iglap. Ang mga taon ng paglilinang at ang kanyang pangarap mula pagkabata ay nawala lahat. Ang katawan ng isang panlabas na estilo master ay kasing halaga ng mga meridian sa isang panloob na estilo master. Kapag nasugatan ang kanyang katawan, hindi na siya magkakaroon ng kapangyarihan kahit gumaling pa siya. Lalo na't ang kanyang katawan ay sumabog at nawawala ang mga bahagi ng katawan, ang kanyang Golden Shield ay tuluyan ng nasayang. Kahit gumaling ang kanyang katawan, tumubo ang bagong balat at bagong laman, hindi siya iba sa isang normal na tao. Kahit na mayroon pa rin siyang Golden Shield sa isang maliit na bahagi ng kanyang kaliwang katawan, kapaki-pakinabang ba ito? Kung lalaban siya sa iba, hindi ba nila pipiliin ang right side niya? Hindi pinansin ni Terrence si Mason. Kinailangan niyang takutin pabalik sina Mason at June. Ginamit niya ang huling hininga para suportahan ang sarili at hindi niya maipalm sa kanila. Ang pag-atake ay resulta ng paglabas ni Terrence ng lahat ng enerhiya na mayroon siya sa kanyang katawan, sinagsik ito at hinayaan itong sumabog sa isang iglap. Sinubukan na ni Terrence ang ganitong uri ng energy bomb kay Kevin at medyo epektibo ito. Gayunpaman, para sumabog ang mga meridian ni Kevin, kailangan nito ng mas kaunting enerhiya kaysa ngayon. Ang desisyon ni Terrence ngayon ay nakakabaliw at lubhang mapanganib. Ginamit niya ito dahil wala siyang ibang pagpipilian. Si Mason ay nag-practice ng Golden Shield at ito ay walang silbi kahit na paano siya inatake ni Terrence ng pisikal. Kung ang mga sorpresang pag-atake ay hindi gumana dahil si Mason ay hindi nag-aalala. Nang si Terrence ay nagpanik at muntik nang magpasya na hintayin ang kanyang kamatayan pagkatapos na malason, inilantad ni Mason ang kanyang sariling kahinaan. Marahil ay hindi inisip ni Mason na ito ay isang sikreto, ngunit ito ay nagbigay inspirasyon kay Terrence. Sinabi ni Mason na ang kanyang Golden Shield ay walang kahinaan maliban kung ang antas ni Terrence ay mas mataas kaysa sa kanya. Mula sa pananaw ni Mason, hindi posibleng maging mas makapangyarihan si Terrence kaysa sa kanya. Kung siya ay nasa isang mas mataas na antas, siya ay nanalo na. Ngunit hindi yun inisip ni Terrence. Bagamat hindi kasing taas ni Mason ang kanyang level, pagkatapos madikit ang enerhiya, maaaring tumaas ang lakas nito ng maraming beses. Si Mason ay mayroong Golden Shield upang protektahan ang kanyang katawan at si Terrence ay hindi makapaglipat ng enerhiya sa katawan ni Kevin upang pasabugan ang kanyang mga panloob na organo at mga meridian, kaya kailangan niyang gumamit ng mas maraming enerhiya upang mapunit ng bomba ang pisikal na katawan ni Mason. Hindi alam ni Terrence kung gagana ito at hindi siya sigurado kung paano ito makakaapekto sa kanya. Kahit na mabilis siyang umatras sa sandaling sumabog ang enerhiya, maaaring masaktan pa rin siya ng aftershock ng bomba. Upang masaktan ng husto si Mason, inilabas niya ang huling bahagi ng kanyang lakas at sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan, inilabas niya ang pinakakakilakilabot na libingan ng enerhiya sa kasaysayan. Sa kabutihang palad, nagtagumpay siya. Si Mason ay naging baldado mula sa pagsabog at ang kanyang Golden Shield ay nasira din. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Golden Shield ay nagulat kay Terrence. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang bomba. Isang malalim na hukay ang nilikha sa harap nila at ang ibabaw ay napakakinis na parang tinaga ng matalim na talam.
Gayunpaman, si Mason ay nasugatan lamang at hindi siya namatay. Hindi alam ni Terence kung kaya pa ba ni Mason na lumaban o hindi, pero alam niyang wala siyang lakas, kung hindi dahil sa kanyang tibay, hindi niya mapipigilang tumayo. Kailangan niyang tumayo at magpanggap na hindi siya nasaktan. Kinailangan niyang takutin sina Mason at June. Kung hindi, siya, si Cheryl at Yasi ay nasa panganib. Kaya naman, hindi pinansin ni Terence si Mason at malamig na bumaling kay June, ngayon, ikaw na. Nakita ni June ang mabangis na mukha ni Terence at tuluyang nanlamig. Si Mason ay nasugatan ngayon. Paano siya papatayin ni Terence? Siya ang nagplano nito at si Mason ang katulong. Kung si Mason ay nasugatan ng husto, paano siya pakakawala ni Terence? 873. Ikaw. Huwag kang sasama. Napaatras si June ng hindi malay at sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya sina Cheryl at Yasi na nakatayo malapit sa kanya. Agad siyang naglabas ng baril sa kanyang sinturon at itinutok ito kay Cheryl, huwag kang lumapit. Forfeit ngayon o papatayin ko sila. Hindi inaasahan ni Terence na lalaban si June ng napakarahas. Siguradong kinikilabutan siya. Hindi napigilan ni Terence na tumawa ng mapait. Nagkamali ba siya ng pagpili? Gusto niyang takutin si June at sabihin sa kanya na kunin si Mason at umalis para makahanap siya ng lugar na magpapagaling, ngunit sa sobrang takot niya ay binyantaan niya ito kasama si Cheryl. Bang! Isang mapurol na ingay at isang nakakadugo na tili ang napuno ng hangin. Hindi ito tunog ng baril, kundi ang tunog ng mga katawan na nagkabanggaan. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang baril ni June sa lupa habang tinatakpan niya ang kanyang pandiya gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang kanyang mga mata ay lumalabas sa mga saksakan nito at siya ay humihingal habang sumisigaw. Oo. Si Yasi ay sumenyas ng Eve, para sa tagumpay at pumalakpak, wow, ginawa kong unique si June. Ginamit ni Yasi ang lahat ng kanyang lakas sa sipa na ito at ito ay isang trahedya para kay June. Hindi niya akalain na isang mahinang batang babae ang nang-ahas na salakayin muna siya. Hindi ba siya natakot na mabaril? Gayunpaman, siya ay nasa sobrang sakit upang itanong ang tanong. Hindi mapigilan ni Cheryl na mapangiti. At the same time feeling that Yasi was being too impulsive, Yasi, hindi ka ba natatakot na barilin niya ako? You sure have the guts. Kung mamatay ako, paano ka magiging concubine? Oh, Cheryl sis, inamin mo sa wakas na nagpasya kang pakasalan si Cheryl bro. Masayang sumagot si Yasi, hindi niya magagawa dahil naka-on pa rin ang safety lock ng baril niya. Lumipat lang ako pagkatapos kong makita. Paano mo nalaman iyon? Nagulat si Cheryl. Hindi niya alam na si Yasi ang gumawa ng hakbang pagkatapos niyang pagmasdan ng mabuti. Dinala ako ng kapatid ko sa militar at naglaro ng baril noon. Nagsalita si Yasi habang dinampot ang baril, tingnan mo Cheryl sis, nandito na ang safety lock. Mag-ingat ka, huwag itong biglang lumabas. Nag-alala si Cheryl, itapon mo ito. Nang matapos ni Cheryl ang kanyang pangungusap, hinailan ni Yasi ang gatilyo ng malakas na putok. Oh! Inilabas ni Yasi ang kanyang dila at ibinato ang baril sa lupa, talagang. Ouch! Inilibot ni June ang kanyang mga mata at malapit na siyang umiyak. Naisip niya na kung gagawin siya ni Yasi na magkaroon ng mga problema sa erectile, maaaring gumaling pa siya kung magpagamot siya mula kay Sumaowang. Ngunit binaril siya ni Yasi sa pandiya at nawalan siya ng pag-asa. Ito ay isang misfire, ngunit ito ay maganda sa punto. Bagamat nahihirapan si Mason, hindi niya kayang panoorin ang pagpatay ni Yasi kay June. Inutusan siya ng kanyang amo na protektahan siya at hindi siya makakatakas nang wala si June. Nag-igting si Mason at tumakbo patungo kay June. Binuhat niya si June at mabilis na umalis pagkatapos ng huling mabangis na tingin kay Terence. Hindi alam ni Mason kung bakit hindi pinatay ni Terence si June. How? Nasaan si Shield kuya? Si Yasi ay magpapasaya kay Terence ngunit nawala siya sa isang kisap mata. Terence. Nakita ni Cheryl si Terence na nakahandusay sa lupa at agad na sumugod, Terence, kumusta ka? Maputi ang mukha ni Terence at nakapikit. May malay pa rin siya at nagsalita sa maliit at mahinang boses, tulungan mo ako sa isang lugar na tahimik, kailangan kong pagalingin ang sarili ko.
Okay. Natuwa si Cheryl nang makitang buhay pa si Terence at mabilis na lumapit sa kanya. Ngunit si Terence ay masyadong mahina dahil wala na siyang lakas. Sinubukan niyang tumayo sa tulong ni Cheryl ngunit hindi niya magawa. Nasaktan si Cheryl nang makita ang estado ni Terence at gusto siyang buhatin. Gayunpaman, nag-alinlangan siya. Hindi niya ito nobya, hindi ba nararapat na yakapin at hawakan siya nito? Kung alam ito ng iba, paano siya magpapakasal sa hinaharap? Lubos na pinahahalagahan ni Cheryl ang kailan isang puri at iyon ang dahilan kung bakit siya naging marahas pagkatapos ng hindi direktang paghalik kay Terence. Naisip niya na ang isang babae ay dapat manatiling tapat sa isang tao lamang. Ang tanging maaaring magkaroon ng skinship sa kanya ay ang kanyang kasintahan, ang kanyang magiging asawa. Gayunpaman, naging ganito si Terence para talunin si Mason at iligtas siya. Muntik na siyang mawala ng buhay at may pakialam pa siya dito. Hindi siya mag-aasawa noon. O maaari niyang pakasalan si Terence. Nakita na ni Terence ang kanyang katawan noong siya ay nasa ospital at bakit siya mas mag-aalaga. Sa sandaling lumabas ang ideyang ito sa kanyang isipan, ginawa ni Cheryl ang kanyang sarili na tumalon. Ito ba ang tunay niyang mga iniisip? Oh! Hindi alam ni Cheryl kung ano ang gagawin niya sa hinaharap. Tumingin siya kay Yasi at nagdikit ang kanyang mga ngipin. Inabot niya si Terence ngunit napagtanto niya na masyadong mabigat si Terence. Kung siya mismo ang magbubuhat sa kanya, malamang na matamba si Terence at sinabing, Yasi, tulong. Ano ang iyong kinatatayuan? Oh, akala ko gusto ni Cheryl si Shield para sa sarili mo. Mabilis na sumugod si Yasi para tumulong. Hindi nakaimik si Cheryl. Dinala ni Yasi at niya si Terence sa kuwebang kinaroroonan nila noon at maingat na inilagay siya sa lupa at nagtanong, ano ang gagawin ko ngayon? Gumamit ng kutsilyo para hiwain ang sugat sa aking binti. Ilabas ang bala, ilabas ang nakalalasong dugo, pagkatapos ay linisin ito. Bago makapasok si Terence sa espasyo sa pendant ng Jade, kailangan muna niyang ilabas ang bala. Bagamat hindi niya naisip na masyadong malakas ang lason o kaya'y matagal na siyang patay, ngunit ayaw niya itong palampasin. Paano kung lumala ito sa paglipas ng panahon? Yasi, kumuha ka ng tubig. Hinimok ni Cheryl. Ha! Pero Cheryl sis, nasayang lahat ng tubig. Tingnan mo, may tubig pa dyan. Hinailan ni Yasi ang mukha niya at itinuro ang napakahusay niyang gawa, okay lang ba ang juice? Hindi nakaimik si Cheryl ngunit tumingin pa rin kay Terence para humingi ng permiso. Siyempre hindi, natuwa si Terence. Si Yasi ang nakakatawa at palagi siyang nakakatagpo ng kagalakan sa madilim na mga panahon, nakakita ako ng sapa noong paakyat ako ng bundok. Ang linas ng tubig. 874. Oh, pupunta ako at kukuha ngayon. Nag-alala si Yasi tungkol sa mga pinsala ni Terence at kinuha ang bote, handang pumunta at kumuha ng tubig. Sumama kay General Wilson, mahahanap ito at mapapanatili kang ligtas, mungkahi ni Terence. Okay. Mabilis na tumakbo palabas ng kuweba si Yasi at pinuntahan ang bote ng General Wilson. Ako. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi kailanman gumawa ng ganito si Cheryl at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkaalis ni Yasi, mas nakaramdam siya ng kawalan. May kutsilyo sa gilid ng boot ko. Ilabas ito, hiwain ang hiwa, at ilabas ang bala. Wala nang lakas si Terence, at isang himala na nagsasalita pa rin siya ng may kamalayan. Okay. Si Cheryl ay hindi nang ahas na magantala ng isang segundo. Ibinaba niya ang kanyang katawan, dinama ang gilid ng bote ni Terence. Gaya ng inaasahan, may nakita siyang kutsilyo sa isang tabi. Tiningnan niya ang sugat sa hita ni Terence at nag-alinlangan, ikaw. Kaya mo bang habarin ang iyong pantalon? Hindi mo ba ako tutulungan? Mapait na ngumiti si Terence. Paano siya nagkaroon ng lakas para gawin iyon? Kung hindi lang ito apurahan, hindi niya gagawin si Cheryl. Siya ay isang baguhan at walang ideya kung paano aalisin ang bala. Nakita ni Terence kung gaano siya kaingat at hindi niya alam kung magagawa niya ang kanyang misyon. Ngunit walang ibang pagpipilian si Terence. Wala na siyang panahon para maghintay ng reinforcements. Kailangan niyang ilabas ang lahat ng lason sa kanyang katawan bago siya mawala ng malay. Oh!
Namula si Cheryl at alam niyang hindi sapat si Terence para haborin ang kanyang pantalon. Ngunit ang pagtanggal ng kanyang pantalon para sa kanya ay masyadong nakakahiya. Kumuyam ang ngipin ni Miss at inabot ang sinturon ni Terence na nanginginig ang mga kamay. Gayunpaman, sa sobrang kaba niya ay hindi niya maalis ang butones ng sinturon at napuno ng pawis ang kanyang noo. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras at lalo siyang nagpanik, mas nagiging problemado siya. Palagi niyang ginagamit ang kanyang mga ngipin sa pagkagat nito. May buckle sa gilid, buksan mo lang yan. Nakita ni Terence ang maliit na pulang mukha ni Miss at gusto niya itong kagatin. Ang cute. Oh. Si Cheryl ay sinunod ang mga tagubili ni Terence na nakakahiya at tinanggal ang pagkakabukol ng sinturon. Pero huminto ulit siya. Hindi akalain ni Miss na maghuhubad siya ng pantalon ng lalaki para sa kanya. Pero hindi ito nangyari sa gabi ng kasal niya, kundi sa isang kuweba. At, hindi rin nila gagawin iyon. Kinagat ni Cheryl ang kanyang mga ngipin at marahas na ibinaba ang pantalon ni Terence. Nanood si Terence at natuwa siya. Bakit mukha siyang pervert? Naka-underwear lang si Terence sa ilalim ng kanyang pantalon at muling lumundag ang puso ni Miss. Hindi siya naglakas loob na tingnan ito ngunit kailangan niya dahil mahalaga ang bawat segundo. You. Part your legs. Kinagat ni Miss ang kanyang labi at tila ibang tao. Sa sandaling ito, tinitingnan niya si Terence na parang mahiyaing asawa. Nahihirapang igalaw ni Terence ang kanyang mga paa at sa wakas ay bumalik sa realidad si Cheryl. Si Terence ay nasugatan, paano siya nakagalaw? Mabilis siyang lumapit para tumulong. Ngunit si Terence ay sinusubukan lamang na hatiin ang kanyang mga binti at si Cheryl ay tumulong, sila ay gumalaw ng sabay at siya ay nahawakan sa isang lugar na hindi niya dapat hinawakan. Si Terence ay may reaksyon, perverted. At pagkatapos ay mas namula siya na parang lutong hipon. Mapait na ngumiti si Terence. Paano siya magkakaroon ng reaksyon sa sitwasyong ito? Napaka-pervert niya. Si Cheryl ay walang magawa. Masyadong shock ang naranasan niya ngayon. Hinawakan mo ako sa ospital, ginagawa ko, para hindi ako mawala. Nauutil si Cheryl habang sinusubukang ipaglaban ang sarili. Natuwa si Terence habang pinagmamasdan si Miss na mahinang nakikipagtalo. Kaya may cute din siyang side. Sa ilalim ng kanyang malamig na anyo, mayroon siyang mainit at cute na puso. Okay. Pero hindi na ako makakatagal. Pwede mo akong hawakan kahit anong gusto mo pagkatapos mong ilabas ang bala para sa akin. Biro ni Terence. Kahit na ang biro ni Terence ay hindi gaanong elegante, ngunit nakatulong ito na gumaan ang kapaligiran. Narinig ni Cheryl ang kanyang mga salita at pinandilatan siya, ngunit humajejek at itinaas ang kutsilyo sa kanyang mga kamay, kung sasabihin mong puputulin kita. Hindi masasabi ni Cheryl ang ganito kung siya ay nasa ibang lokasyon o oras, ngunit binitawan niya ito kasunod ng biro ni Terence. Gayunpaman, pinagsisihan niyang sinabi iyon at muling itinikom ang kanyang bibig. Ang mga biro ay hindi na siya nahihiya at nagsimulang tingnan ang sugat ni Terence. Paano ko ito gagawin? Tanong ni Cheryl. Buksan mo ito at ilabas ang bala, sabi ni Terence. Paano ko ito puputulin? Hindi alam ni Cheryl kung saan magsisimula. Gaano man ang gusto mo, o kung ano ang mas maginhawa para sa iyo, sabi ni Terence. Hindi ba kita sasaktan, hindi na kayanan ni Cheryl na putulin siya? Oo. Ngunit kung hindi mo gagawin, mamamatay ako sa lason, kumunot ang noo ni Terence, hindi ko alam kung anong lason ang ginamit ni June. Pinipigilan nito ang sistema ng nerbiyos. Magkakaroon ng problema kung hindi mo ito aalisin. Natakot si Terence na siya ay mawala ng malay sa halip na pumasok sa espasyo pagkatapos lumala ang lason. Ang pagkahimatay dahil sa kawalan ng tibay ay iba sa pagkahimatay dahil sa lason, at hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Oh! Narinig ni Cheryl na mamamatay si Terence kung hindi niya ito aalisin. Wala siyang oras na mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinimulang putulin ang sugat ni Terence gamit ang nanginginig na kamay. Miss, kailangan mong gumamit ng higit na lakas. Sinusubukan mo bang bigyan ako ng kamatayan ng 1,000 hiwa? Pinanood ni Terence habang unti-unting pinuputol ni Cheryl ang kanyang mga sugat, ito ba ay isa sa 10 malupit na parusa ng Manchurian Ching?
Agad na namula si Cheryl at tumango. Sa wakas ay gumamit siya ng mas maraming lakas ngunit nagsusumikap pa rin siya. Sa kabutihang palad, matalas ang kutsilyo ni Terence at mayroon siyang napakalakas na pag-iisip. Kung hindi, baka nagkaroon na siya ng meltdown. Sa wakas ay pinutol ni Cheryl ang mga sugat at mahina niyang nakita ang bala sa loob nito. Ngunit ngayon, hindi na niya alam kung ano ang gagawin muli. Wala siyang sipit, hindi niya siguro magagamit ang kanyang mga kamay, di ba? Nakikita ko na ngayon. Pero paano ko ito tatanggapin? Nag-alinlangan si Cheryl. Kung ano ang maginhawa para sa iyo. Napapikit ang mga talukap ni Terence, kahit na ang pananakit sa kanyang hita ay hindi sapat upang mapanatili siyang malay. 875. Nag-alinlangan si Cheryl at biglang ibinaba ang kanyang ulo, gamit ang kanyang bibig upang sipsipin ang mga sugat ni Terence. Maliban dito, wala na siyang ibang maisip. Si Cheryl ay hindi nang ahas na bumukas ng husto at naisip na maaalis lamang niya ito sa pamamagitan ng pagsuso. Maaari rin niyang sipsipin ang nakalalasong dugo sa paligid nito. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam kung ito ay hindi nararapat o hindi. Nararamdaman niya ang humihina ang hininga ni Terence, natarante siya. Mabilis niyang sinipsip ang bala at nakahinga ng maluwag. Matapos may suka ang bala, ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng nakalalasong dugo mula sa sugat. Pinuno ni Yasi at General Wilson ang bote ng tubig sa sapa at tumakbo pabalik. Pagpasok pa lang niya sa kuweba, nakakita siya ng nakakagimbal na eksena. Holy moly! Cheryl sis, ang galing mo. Tinutulungan mo si Shield bro. Gulat na sigaw ni Yasi, ibinibigay mo na ba ang sarili mo sa kanya ngayon? Pero nasugatan si Shield bro at mahina siya. Tumigil ka, hintayin mo muna siyang gumaling. Ang matingkad na imahinasyon ni Yasi ay hindi dapat sisihin. Nakatalikod si Cheryl sa kuweba at ang kanyang ulo sa pagitan ng mga binti ni Terence, at hindi suot ni Terence ang kanyang pantalon, mahirap para sa iba na hindi magkamali sa eksenang ito. Hindi naintindihan ni Cheryl si Yasi noong una, ngunit agad niyang napagtanto kung ano ang kanyang sinasabi. Halos mabulunan siya sa makamandag na dugo ni Terence at namatay. Mabilis siyang tumayo at dumura ng dugo at pinandilatan ng mata si Yasi. Yasi, ano ang ginagawa mo? Sinisipsip ko ang nakalalasong dugo para kay Terence. Blonde ka si Yasi. Nakita niyang naka-underwear pa si Shield bro at agad niyang nalaman na mali ang pagkabasa niya sa sitwasyon. Oh. Haha. Cheryl sis, eto tubig, nakuha ko. Sinaman ang tingin ni Cheryl si Yasi ngunit naisip na masyadong malapit ang posisyon. Ngumiti siya ng mapait at umiling. Buti na lang si Yasi lang ang nakakita. Kung may ibang makakita nito, aalis na sana sila ng tahimik. Tinulungan ni Cheryl si Terence na hugasan ang kanyang mga sugat at tumayo. Wala siya sa mood na makipagtalo tungkol sa sinabi ni Yasi ngunit nagtanong, may gasa ba tayo para mabalot ang kanyang mga sugat? Hindi. Gumagana ba ang pad? Kinapa ni Yasi ang kanyang bag at mahinang nagtanong. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin, hindi ba iyon para sa pagsipsip ng dugo? Sa tingin ko ay hindi. Kung gayon ay wala ako. Pero tingnan mo, hindi ba halos dumudugo ang sugat ni Shield bro? Bulalas ni Yasi. Lumingon si Cheryl at nakitang hindi na dumudugo ang mga sugat ni Terence. Nakahinga siya ng maluwag, gagamit tayo ng pad sa ngayon. Dalhin natin siya pababa ng bundok. Binabad ni Terence ang kanyang katawan sa lahat ng uri ng gamot noon at medyo malakas ang kanyang kakayahan sa pag-aayos. Itigil ang pagdurugo ay madali sa kanya. Nang mag-usap sina Cheryl at Yasi, sa wakas ay nahimatay si Terence. Pagod na pagod siya dahil naubusan siya ng stamina. Sa susunod na sandali, pumasok siya sa espasyo sa Jade Pendant at natuwa siya. Nag-aalala si Terence na masyado siyang nalasan para makapasok sa espasyo. Lihim na sumigaw si Terence nang mapalad at nakita niya si matandang George sa loob nito. Hindi niya maiwasang mapangiti, hindi ko akalain na makikita pa kita ulit. Hindi inaasahan, talaga.
Akala ko mamamatay ka na talaga. Tumango ang matandang George, ngunit hindi ko rin inaasahan na gagawa ka ng ganoong kabaliw na pag-atake. Masyadong baliw. Alam mo ba na kapag umatras ka isang segundo mamaya, ang buong katawan mo ay madudurog. Sa tingin mo mas matibay ka kaysa sa Golden Shield ni Mason. Well. Mapait na tumawa si Terence at awkward na sumagot, wala akong oras para pakialaman iyon. Hindi ko man lang naisip ang kahihinatnan. Buti na lang kung hinaila ko siya pababa kasama ko. O diba, bakit hindi ako binalaan? Makakatulong ba ito? Wala kang iniisip, makikinig ka ba sa babala ko? Umiling ang matandang George, ngunit nag-imbento ka ng bagong paraan ng paggamit ng enerhiya. Bomba ng enerhiya. Ang sandaling iyon ay kasing lakas ng bombang ginamit mo para pasabugan ang kibing skyscraper. Hehe. Sabi ng guro ko sa physics, dapat daw lagi akong mag-isip tungkol sa enerhiya kung hindi ko alam kung ano ang isusulat ko, kaya ginawa ko. Sinadya ni Terence ang paraan upang malutas ang mga tanong sa kanyang workbook. Si Terence ay nakinig sa klase kamakailan at noong sila ay gumagawa ng pisika. Ang kanyang mga guro sa pisika ay palaging nagsasabi sa kanila na gumamit ng enerhiya kung hindi niya alam kung ano ang gagawin. Isinulat ito ni Terence ngunit hindi niya inaasahan na ito ang magiging makabuluhang paraan na nagligtas sa kanyang buhay. Hindi nakaimik si Donut, maswerte ka lang. Pero hindi ko maitatanggi na nakagawa ka ng ace card mo. Matatalo mo ang kalaban na may mas mataas na level, pero hindi ito epektibo. Oh! Tanong ni Terence, ngunit agad na tumango at naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kahit na ang bomba ng enerhiya ay napakalakas, ngunit nakakapinsala din ito sa kanyang sarili. Kung napatay niya ang kalaban sa pagsabog, ayos lang, pero patay siya kapag hindi namatay ang kalaban at may kapangyarihang lumaban. Maubos ng energy bomb ang lahat ng kanyang enerhiya at itataya niya ang lahat ng mayroon siya sa isang pag-atake. Ito ay isang lubhang mapanganib na pamamaraan. Kaya, dapat lang niyang gamitin ito kapag wala na siyang ibang paraan. Katulad ngayon, kahit na si Mason ay nasugatan ng husto, ngunit kaya pa rin niyang lumaban. Kung hindi siya nabigla sa kanyang kapangyarihan, patay na si Terence kung nagpa siya si Mason na patuloy na lumaban. Sa kabutihang palad ay kaya pang tumayo ni Terence. Bagamat siya ay mukhang gulanit, ngunit hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng matinding pinsala. Natakot si Mason na si Terence ay maaaring mayroon pa ring bagay sa kanyang manggas, siya ay mawawala na parang usok. Totoo, hindi ko ito madalas gamitin. Masyadong delikado. Tumango si Terence. Sige, pumunta at suriin ang iyong mga pinsala, sabi ni Donut. Umupo si Terence na nakakross ang mga paa at tahimik na umawit ng Art of Dragon Master. Ang kanyang katawan ay lubhang nangangailangan ng enerhiya. Ang enerhiya sa loob ng espasyo ay dumaloy lahat sa loob ng katawan ni Terence. Napakasarap sa pakiramdam na mapuno ng enerhiya. Hindi napigilan ni Terence ang mapaungol sa sarap ng enerhiyang bumubuhos sa kanyang katawan. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabigla at takot. 876. Bagamat ang enerhiya ay mabilis na naabsorb ng katawan ni Terence, hindi nito nagawang manatili sa loob mismo ng katawan. Pumasok ito sa mga butas sa isang gilid at dumiretso sa kabila, pasimpleng umikot sa katawan ni Terence pagkatapos ay bumalik sa Jade Pendant. Anong nangyayari? Napasigaw si Terence na gulat, agad na pinahinto ang operasyon ng Art of Dragon Mastery. Habang sinusuri niya ang kanyang katawan, napagtanto niyang may hindi tama. Bagamat sa pagkakataong ito ay napakalubha ng pinsala, ang ibang pagkakataon noong siya ay nasugatan ni Zubo ay hindi rin mas magaan kaysa rito. Anong mali? Mabilis na tanong ni Donut, na napansin din na may mali. Matandang George, ang enerhiya. Sa tingin ko ay hindi ito maa-absorb ng aking katawan. Hindi ko kayang baguhin ang enerhiya mula sa pendant sa sarili ko. Nanlaki ang mga mata ni Terence, ang katawan ko, parang salon, ang enerhiya ay pumapasok dito at dumiretso palabas mula doon. Oh!
Naalarma si Donut at sumimangot, subukan mong patakbuhin ang Art of Dragon Mastery, titignan ko kung ano ang nangyayari. Bagamat si Terence ay nagpanik sa loob, mabilis siyang tumango at nagpatuloy muli sa Art of Dragon Mastery. Ang enerhiya sa loob ng pendant ay agad na na-activate at marahas na tumalon sa katawan ni Terence. Gayunpaman, naganap muli ang mga kakaibang bagay. Matapos makapasok ang enerhiya sa katawan ni Terence, umikot ito at muling lumabas. Katulad lang kung paano ito inilarawan ni Terence, ang kanyang katawan ay parang salon lamang. Ang enerhiya ay dumaan lamang dito. Kakaiba. Kakaiba talaga. Nanlaki din ang mga mata ni Donut dito at tinitigan si Terence nang hindi makapaniwala, ang enerhiya ay hindi maaaring manatili sa loob mo. Ito ay kakaiba. Makalipas ang 10 minuto, biglang tumigil si Terence sa pagsasanay ng Art of Dragon Mastery at nawala ang kulay sa kanyang mukha. Old George, hindi ko pa rin kayang ibahin ang enerhiya sa sarili ko. Nararamdaman ko talaga ang pag-ubos ng enerhiya mula sa akin. Oh! Nahulog sa malalim na pag-iisip si Donut, pag-isipan ko. Pag-isipan ko. Habang nagsasalita siya, lumapit si Donut para tingnan ang sitwasyon ni Terence. Paano ito? Nag-aalalang tanong ni Terence matapos manatiling tahimik si Donut ng medyo matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Donut sa dismaya. Terence, may natuklasan akong mga problema, at ayon sa aking paghuhusga, ito marahil ang dahilan kung bakit hindi mo ma-absorb at ma-convert ang enerhiya. Anong dahilan? Apurahang tanong ni Terence. Ang dahilan. Sasabihin ko, ngunit huwag kang magalit. Sana ay mapagtiisan mo ito. Sabi ni Old George na napabuntong hininga. Anong ibig mong sabihin? Tumigil sandali si Terence bago napagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Donut. Ang ibig niyang sabihin ay bagamat alam niya ang dahilan kung bakit hindi ma-absorb ni Terence ang enerhiya, hindi pa niya nahanap ang solusyon dito. Nadurog ang puso ni Terence ngunit ngumiti siya ng mapait. At least may dahilan. Hanggat may dahilan sila, dahan-dahan nilang maiisip ang solusyon dito. Kaya, sinabi niya, sabihin mo na lang Old George, hindi ako ganoon ka-vulnerable. Naisip ko pang ang mamatay ng magkasama, pero ngayon lang ay hindi ito nakaka-absorb ng enerhiya. Sasabihin ko na, naging seryoso ang ekspresyon ni Donut, nawasak na ang mga meridian mo sa pagsabog ng sarili mong enerhiya na nag-backfire. Wala ka ng silbi ngayon. Kung nasira ang mga meridian ng Master, wala silang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Imposibleng gumamit sila ng purong enerhiya. Agad namang nagulat si Terence dito at mabilis na sinuri ang kanyang panloob na pinsala. Kanina pa noong sumugod siya sa void ng Jade para mag-practice, hindi niya talaga pinansin ang mga sugat niya. Iyon ay dahil sa oras na iyon siya ay nakatakda sa pag-iisip na gaano man kalubha ang kanyang mga pinsala, maaari silang gumaling sa loob ng walang laman ng Jade. Katulad ni General Wilson, ang kanyang mga laman loob ay halos nawasak ni Kevin York. Makakaasa pa rin si Terence sa enerhiya sa loob ng kanyang sarili para muling mabuhay. Kaya naman ang iniisip ni Terence ay hanggat kaya niyang mabuhay ay ayos lang siya, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong suriin ang mga abnormalidad ng kanyang katawan. Ngayon pagkatapos makinig sa Old George, ngayon lang napagtanto ni Terence na ang kanyang mga meridian ay aktwal na nawasak sa pamamagitan ng pagsabog ng kanyang sariling enerhiya. Wait, hindi tama yan. Sabi ni Terence habang nalilito siyang tumangala, bago ko nilabanan si Zubo ay nasugatan na ako ng husto at nabasag na ang ilang meridian. Kahit na hindi lahat sila ay nasira, kaya ko pa rin silang pagalingin gamit ang aking enerhiya. Tingnan mo, sinabi mo rin. Hindi lahat sila ay nasira. Ngunit ang iyong sitwasyon ngayon ay lahat sila ay sira. Umiling si Donut, paano magiging pareho ang partially at completely broken? Hanggat may mga hindi naputol, magagamit mo pa rin ang Art of Dragon Mastery para umasa sa enerhiya ng mga hindi naputol at pagalingin ang mga nasirang meridian. Ngunit ngayon lahat ng meridian mo ay sira, paano mo sila pagagalingin? Ako. Nakita ni Terence ang kanyang sarili na hindi na makapagpatuloy. Tama si Donut sa sinabi niya.
Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay tulad ng isang set ng mga domino, ang pagbagsak ng isang piraso ay haantong sa sunod-sunod na mga reaksyon. Gayunpaman kung walang mga piraso ang natamba, ang lahat ng mga piraso ay mananatiling nakatayo. Sa madaling salita, kung gumaling ang isa sa kanyang mga meridian, maaari niyang dahan-daang gamitin ang Art of Dragon Mastery para pagalingin ang iba. Ngunit pagkatapos, hindi siya makapagpagaling kahit isa, pagkatapos ay imposibleng gamutin ang iba pang mga meridian. Ang bahaging nagkamali ka ay noong inubos mo ang lahat ng iyong enerhiya para sa discarding energy bomb. Kung mayroon ka pang natitira, kahit na nag-save ng isang ikatlo sa loob ng iyong katawan, napagaling mo sana ang isang meridian. Sabi ni Donut na umiling-iling, ngunit hindi ka nakatipid ng kahit isang onsa ng enerhiya, kahit ako hindi nakita matutulungan. Ano? Hindi na alam ni Terence kung ano ang gagawin. Maging si Donut ay naubusan na ng mga ideya, na nagsasabing hindi na siya makakatulong, ibig sabihin ay hindi na niya talaga siya matutulungan. Nakaya niyang panatilihin ang kanyang buhay ngunit nawala ang kanyang kapangyarihan, hindi niya alam kung ito ba ay biyaya o sumpa. Hindi ito matanggap ni Terence. Mula sa kanyang pinakamataas na kapangyarihan sa mga unang yugto ng klase ng Mystic hanggang sa biglaang pagbagsak hanggang sa walang kapangyarihan. Dahil sa agwat na ito, labis na nanlumos si Terence. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin at muli ay tahimik na nagsimulang gamitin ang Art of Dragon Mastery. Gayunpaman sa pagkakataong ito, nang magsimula ito, hindi siya huminto ng ilang oras. Hinayaan lang ni Terence ang enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan, ngunit patuloy pa rin sa pagsasanay anuman ito. Pinanood ni Donut ang determinadong Terence. Ipinilig niya ang kanyang ulo ngunit hindi siya kumilos para pigilan siya. Alam niya sa kaloob-looban niya kahit sino pa ito, hindi sila basta-basta susuko kaya hinayaan na lang niya si Terence na mag-eksperimento. Sa ganitong uri ng mga pangyayari, maliban kung si Terence ay sumuko sa kanyang sarili, walang paraan na hahayaan niya na lang iyon. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Dahan-daang lumilipis ang oras. Walang pagod na nagsasanay si Terence. Hindi niya matanggap at hindi makapaniwala na maglalaho ng ganito ang kapangyarihan niya. 897. Ito ang sa tingin ko ang magiging pinakamadaling paraan para maibalik mo ang iyong kapangyarihan, tumango si Donut. Hindi sumagot si Linford. Natahimik siya saglit bago tuluyang tumango at sinabing, siguro tama ka, ito lang ang paraan. Buti naman at pinag-isipan mo. Laging may solusyon ang lahat, baka may mga hindi inaasahang surprise kapag na-activate mo ang pintong bato sa ikalawang palapag ng kuweba. Hindi mo alam. Tama ka. Bakit hindi ko naisip ito? Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Ang kanyang paglilinang ay iba sa pisikal na Panginoon, ngunit hindi pa rin katulad ng mga espiritual na Panginoon. Ang pina-practice niya ay ang Art of the Dragon Mystery, isang napakabihirang sining. May pagkakataon na maaari siyang makahanap ng solusyon sa pagpapanumbalik ng kanyang mga meridian sa likod ng batong pinto sa ikalawang antas. Ang buhay ay laging puno ng mga pakikipagsapalaran. Palagi kang makakahanap ng solusyon sa lahat ng bagay, sabi ni Donut, kapag desperado ka na, baka may isang paraan na naghihintay na matuklasan mo ito. Tumango si Terence, sa madaling salita, kailangan ko pang pagalingin muna ang katawan ko bago ako mag-alala tungkol sa ibang bagay. Kung patuloy mo siyang babuhitin ng ganito, ang iyong kalasag ng tao ay mamamatay sa lahat ng pag-indayog na iyon, sabi ni Cheryl habang binuhat nila ni Yasi si Terence pababa ng bundok. Ginamon ng dalawang babae ang mga sugat ni Terence ngunit hindi sila nang ahas na manatili sa bundok ng masyadong matagal dahil natatakot silang bumalik si June kasama ang kanyang mga tauhan. Kung ganoon, hindi lang si Terence, kundi sila mismo ay nasa panganib din. Ang kanilang mobile phone ay kinuha ng mga tauhan ni June at nang hukayin ni Cheryl ang telepono ni Terence mula sa kanyang bulsa, nakita niya na ito ay pumutok na. Ito ay ganap na hindi magagamit kahit na kalahati ng flip screen ay wala kahit saan. Hindi sila makatawag ng tulong at nag-aalala tungkol sa mga pinsala ni Terence kaya napagpasyahan nilang buhatin siya pababa ng bundok.
Noong una, gustong buhatin siya ni Cheryl sa kanyang likod. Gayunpaman, matapos mapagtanto na ang landas ay masyadong matarik at halos mapalipad siya, sumuko siya sa ideyang iyon at hinayaan si Yasi na tulungan siyang buhatin siya pababa. Kaya, naglakad si Cheryl sa harap habang karga-karga ang kanyang mga paa at si Yasi ay naglakad sa likod, at ay nalalayan ang kanyang mga kilikili sa pamamagitan ng pagdadala sa kanyang mga braso. Sa likod ng isa, ang dalawang batang babae ay maingat na bumaba ng bundok. Ang bulubundukin ay lubhang matarik, at lubhang mapanganib. Kahit na ang isang taong walang hawak ay madaling mahulog, pati na ang dalawang batang babae na may dalang isang nasugatan. Okay. Ito rin ang unang pagkakataon na may binuhat si Yasi upang mahulaan lamang niya ang pamamaraan, walang paraan na eksperto siya dito sa unang pagkakataon. Habang nagsasalita siya, humigpit ang kanyang mga kamay at ibinaba ang ulo ni Terence sa kanyang tiyan upang maiwasan ang pag-indayog. Gusto mo siyang patayin o ano? Ang laki ng dibdib mo, nasasakal. Kinawian ni Cheryl at kumunat ang noo kay Yasi. Anong magagawa ko? Ganito na sila kalaki, hindi ko rin mapuputol, sobrang sakit. Walang magawang sinabi ni Yasi habang inalis niya ang ulo ni Terence mula sa ilalim ng kanyang dibdib, natatakot na ihulog siya. Halos sumabog sa galit si Cheryl, anong ibig mong sabihin na maliit ang dibdib ko? Tama lang ang sukat ng dibdib ko. Hindi tulad ng sa iyo, para silang mga other ng baka, ganti ni Cheryl, patuloy mo siyang karga-karga, napakaikli mo para lumakad sa harapan. Hindi man lang galit si Yasi, alam niyang hindi siya kasing tangkad ni Cheryl at humadjejek bilang tugon, okay. Si Cheryl ay umabant ng ilang hakbang at nadulas ang kanyang paa. Sa pagsuray, ang kanyang buong katawan ay lumipat pasulong. Sa kabila nito, dahil natatakot siyang ihulog si Terence kaya hindi siya naglakas loob na bitawan ito para hawakan ang mga sanga sa tabi niya. Sa halip, itinaas niya ang magkabilang braso at sabay hampas, lumuhad siya sa lupa. 878. Kamusta ka, Cheryl? Nag-aalalang tanong ni Yasi, matapos makita ang kanyang pagkahulog. Bagamat si Yasi ay nakipagkulitin kay Cheryl, talagang nagmamalasakit siya sa kanya mula sa loob. Ow! Nasa sobrang sakit si Cheryl, halos umiyak na siya. Hindi pa siya nakaranas ng mga ganitong uri ng pinsala. Ngayong umiinit na ang panahon, mas kakaunting damit ang suot niya. Kaya diretsong nakaluhod sa matigas na batong daanan ay agad na naging bluish-purple ang mga tuhod niya. Ngunit paano niya iyon maaalala sa sandaling ito? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at dahan-daang tumayo habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakahawak sa mga binti ni Terence, natatakot na mahulog siya. Pagkatapos niyang tumayo, naiiyak na umiling si Cheryl, okay lang ako, Tara na. Tumango si Yasi. Alam niyang si Cheryl ay malamang na nasa matinding sakit, ngunit pinipigilan niya ito. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya posibleng sabihin kay Cheryl na ibaba si Terence at magpahinga. Iyon ay hindi posible. Natisod ang dalawang babae pababa ng bundok. Hindi alam ni Cheryl kung ilang beses siyang lumuhad habang si Yasi ay hindi na mabilang kung ilang beses siyang nahulog sa ilalim. Pakiramdam niya ay nahati ang kanyang ibaba sa 4 na bahagi. Ang mga kamay ng mga babae ay natatakpan ng mga gasgas mula sa mga sanga at bato, ngunit halos parang mga zombie, sa wakas ay nakarating sila sa ilalim ng bundok. Saka lang sila nakahinga ng maluwag at ngumiti sa isa't isa na para bang isang napakalaking misyon ang kanilang natapos. Pareho silang nag-aalala sa iisang lalaki, ngunit hindi sila nakaramdam ng selos sa isa't isa. Parang mas naging malapit ang kanilang mga puso. Sa kabutihang palad, hindi inilabas ni Terence ang kanyang susi ng kotse bago umakyat sa bundok. Sinadya niyang mag-iwan ng backup na plano para sa kanyang sarili, upang gawing mas madali ang kanyang pagtakas. Hindi tulad ng sino mang magnanakaw ng kanyang sasakyan sa paanan ng bundok na ito. Ngayon ay maginhawa na para kay Cheryl at Yasi, kung si Terence ang nagdala ng susi sa kanya, ito ay naputulan na.
Maingat na inilagay ng mga babae si Terence sa likurang upuan ng Beetle at mabilis na nagmaneho patungo sa direksyon ng bahay. Hindi sila nagpunta sa ospital, ngunit dumiretso sa bahay. Alam nilang si Terence ay hindi kailanman nagpunta sa ospital para sa kanyang mga sugat, ngunit palaging nagpapagaling sa kanila mismo. Sa pagkakataong ito, hindi na hiniling ni Terence sa kanila na ipadala siya sa ospital bago mamatay. Si Pablo sa oras na ito, ay balisang naglalakad sa paligid ng mansyon. Tinawagan niya si Terence para lang marinig na naka-off ang kanyang telepono, at tinawagan niya ang kanyang anak at si Yasi para marinig ang parehong bagay. Sa kabilang banda, hindi rin niya maabot ang mga kidnapper kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Terence, sa kanyang anak o kay Yasi. Naabot na ba ni Terence ang kanyang anak at si Yasi? Tinupad ba ng mga kidnapper ang kanilang pangako at hinayaan silang lahat? Bakit naka-off din ang telepono ni Terence? Nasugatan si Fubo kaya walang makakausap ni Pablo. Hindi rin niya makontak ang pulis para manatili siya sa mansyon, sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Terence. Beep beep. Biglang may narinig na tunog ng sasakyan mula sa labas ng mansyon. Tumalon si Pablo at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon, nakita ko lang ang dilaw na sasakyan ni Yasi na Beetle na bumalik. Terence. Hindi sinasadyang tumawag si Pablo, ngunit pagkatapos nito, napagtanto niya na ang driver ay hindi si Terence kundi ang kanyang anak na si Cheryl. Daddy. Kinagat ni Cheryl ang kanyang mga ngipin sa buong paglalakbay. Napakasakit ng kanyang mga tuhod na halos hindi na siya makababa sa accelerator, gayunpaman, pinilit niya ang sarili na magpatuloy. Bumagsak si Terence, at kailangan niyang gampanan ang responsibilidad bilang isang nakatatandang kapatid na babae. Sa kabilang banda, mas malala ang kalagayan ni Yasi kaysa sa kanya. Napaluhod si Cheryl, ngunit si Yasi ay bumagsak sa kanyang ilalim. Hindi man lang siya makaupo ng maayos sa upuan ngunit hindi komportableng sumando sa gilid niya buong daan. Gayunpaman, ngayong nakita na niya si Pablo, hindi na ito napigilan ni Cheryl. Ang mga luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi ay puno ng kalungkutan, sakit, ngunit higit sa lahat ay nag-aalala para kay Terence. Sa kabutihang palad, nakauwi sila ng ligtas, at hindi rin namatay si Terence. Bumaba si Cheryl sa kotse at halos hindi na makatayo. Hindi niya alam kung paano siya nagpatuloy sa buong paglalakbay at hindi na aksidente. Isinubsob niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Pablo, Daddy. Natatakot ako. Ayan, buti at nakabalik ka na ngayon. Si Pablo ay napakagaan din nang makita ang kanyang anak, ngunit hindi niya makita si Terence at nakita niyang medyo kakaiba. Cheryl, nasaan si Terence? Nasa likod siya ng kotse. Nasugatan siya. Dahil sa amin ni Yasi. Nasugatan siya. Malungkot na umiyak si Cheryl, Daddy, muntik nang mamatay si Terence kanina, alam mo ba? Muntik na siyang mamatay para iligtas tayo. Nagulat si Pablo, kung gayon, bakit kayo umuwi? Bilasan ninyo at dalhin siya sa ospital. Sa tuwing nasugatan si Mr. Shield palagi niyang pinapagaling ang kanyang sarili, hindi niya sinabi sa amin na dalhin siya sa ospital. Paliwanag ni Yasi habang bumababa siya ng kotse habang tinatakpan ang kanyang ilalim. Oh! Naisip ni Pablo kung paano nasugatan ni Fubo ang kanyang sarili noon, wala rin magawa ang mga doktor, inirerekomenda ng mga super doctor na magbasa ng libro. Mukhang may sariling pamamaraan si Terence kaya hindi na nagsalita pa si Pablo. Sa halip, binuksan niya ang pinto ng kotse at binuhat si Terence sa mansyon mismo. Inilagay si Terence sa kama sa sarili niyang silid. Sina Cheryl at Yasi ay nagpalit ng kanilang pijama at bumaba. Sa dalawang babae, ang isa ay may bogbog sa ilalim at ang isa ay may mga tuhod, ang isa ay hindi nang ahas na tumayo habang ang isa ay hindi nang ahas na umupo. Ngunit ang dalawang babae ay sabay na inilagay ang kanilang mga sarili sa harap ng kama ni Terence. Napabuntong hininga si Pablo sa dalawang bata. Hindi pa talaga sila nakaranas ng anumang paghihirap habang lumalaki, ngunit ngayon ay nagpahid na lamang sila ng ilang safflower oil sa kanilang mga sugat, tumangging magpahinga at nagngangalit ang kanilang mga ngipin habang sinasamahan si Terence.
Dahil dito, napakagaan ng pakiramdam ni Pablo dahil sa wakas, nang hindi niya namamalayan, lumalaki na sila. Hindi na sila ang mga batang babaeng walang pakialam na kilala niya. Sigurado ka bang hindi natin kailangang dalhin si Terence sa ospital? Nag-aalalang tanong ni Pablo, kahit na nakikita na niya ang pag-improve ng kulay ng mukha ni Terence. Hindi. Ang kanyang mga sugat, kahit ang ospital ay walang magawa tungkol dito. Umiling si Cheryl. Kumpiyansa siya na may paraan si Terence para pagalingin ang kanyang sarili, kahit na mukhang natutulog lang siya. Tumanggo si Pablo, pupunta ako sa istasyon ng pulis para harapin ang sitwasyon. Kayong mga babae ay manatili sa bahay kasama si Terence, huwag basta-basta aalis ng bahay. Ang mansyon ay nasa ilalim ng patuloy na pagbabantay kaya't ang mga kidnapper ay hindi maaaring atakihin sila ng hayagan. Bukod dito, hindi nila alam ang kalagayan ng mga pinsala ni Terence at halos hindi nila maprotektahan ang kanilang sarili, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan nina Cheryl at Yasi. Tungkol naman sa mga pinsala ni Fubo, sa ngayon ay hihintayin na lamang niya si Terence na magising bago iligtas si Fubo. Kung hindi, wala siyang magagawa. Hanggang sa pag-alis ni Pablo ay nag-alinlangan si Cheryl bago nagtanong kay Yasi, Yasi, hindi ba dapat nating sabihin kay Josephine ang tungkol sa mga pinsala ni Terence? Bakit natin sasabihin sa kanya? Para pumunta siya at gumawa ng mas malaking gulo. Kung alam niyang nasugatan si Mr. Shield dahil sa atin, siguradong sasabog siya. Sabi ni Yasi na umiling. Ngunit hindi ba masama kung hindi natin sasabihin sa kanya? Siya ang kasintahan ni Terence, dapat ay may karapatan siyang malaman ang tungkol dito, medyo nag-aalangan si Cheryl. 879. Kung gayon. Cheryl sees, mas mabuting magpasya ka, hindi makapagdesisyon si Yasi. Ayaw niyang sumama si Josephine, ngunit tama si Cheryl nang sabihin niyang malalaman din ito ni Josephine sa huli. Yasi, sa palagay ko ay hindi masamang tao si Josephine. Noong nasa panganib tayo, hinikayat ni Josephine si Terence na tulungan tayo. Ngayong may problema si Terence, paano tayo mananatiling tahimik? Sinabi ito ni Cheryl ng malakas para marinig ni Yasi, ngunit kumpirmasyon din ito para sa kanyang sarili. Si Terence ay tinanggap ng aking ama bilang aking kalasag, hindi isang bodyguard. Sa halagang 30,000 yuan, bakit niya itataya ang kanyang buhay? Oo, tama ka. Tumanggo si Yasi. Baka may gusto sa'yo si Shield bro. Nagulat si Cheryl sa follow-up. Namula siya sa kahihiyan. Paano iyon? Kahit na gusto niya ako, bakit siya nagsimula ng isang relasyon kay Josephine? Iyon ay dahil si Josephine ay mas matapang kaysa sa iyo. Nag-isip si Yasi. Kung nagtapat si Cheryl sis kanina, naging boyfriend mo na sana si Shield bro. Nag-isip si Cheryl, ganoon ba talaga ka-simple? Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon, tawagan natin si Josephine. Samantala sa paaralan, hindi mapakali si Josephine buong umaga. Pagkatapos niyang makipaghiwalay kay Terence, nag-alala siyang may sakit. Ayaw niyang tawagan siya dahil nakaka-distraction ito. Kaya kahit anong aral na napakinggan niya sa klase, pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila. Si Terence lang ang iniisip niya. Halos hindi na siya nakarating sa sesyon ng hapon, nang walang anumang balita tungkol kay Terence, hindi niya mapigil ang hindi malaman. Pagkatapos, habang tinatawag niya ang dial tone ay tumunog, isang biglaang naisip na ang pinakamasamang sitwasyon ay lumitaw sa kanyang ulo. Terence, bakit naka-off ang iyong telepono? Una ay ang mga telepono ni Cheryl at Yasi ay naka-off, ngayon ay ang telepono ni Terence. Baka may nangyaring masama. Sa pag-iisip patungkol dito, sinubukan ni Josephine na tawagan sina Cheryl at Yasi sa kanilang mga numero ng telepono. Ito ay tulad ng parehong sitwasyon. Naramdaman ni Josephine ang pressure. Gusto niyang malaman ang kasalukuyang update sa sitwasyon ni Terence, ngunit wala siyang ideya kung sino ang tatanungin. Ni hindi niya alam kung saan siya magsisimulang maghanap. Dahil sa kanyang emosyonal na kaguluhan, hindi siya kumain ng kahit ano para sa tanghalian. Nakatulala lang siya sa desk niya.
Ilang sandali pa, tumunog ng malakas ang telepono ni Josephine. Nagulat ito sa kanyang walang buhay na estado at kinuha niya ang telepono. Hindi niya nakilala ang numero ng tumatawag, ngunit sumagot pa rin siya ng, "Hello. Josephine." Si Cheryl, kinailangan ni Cheryl na tumawag mula sa kanyang telepono sa bahay dahil nawala ang kanyang cellphone. Naalala ni Cheryl ang numero ng cellphone ni Josephine kaya ganoon niya nagagawang makipag-ugnayan kay Josephine. "Oh, Cheryl. Okay ka lang?" Nakahinga ng maluwag si Josephine. Kung okay lang siya, dapat maayos din si Terence. Ngunit, bakit hindi tumawag si Terence para kumpirmahin ang kanyang kaligtasan? Bakit si Cheryl na lang ang tumatawag? Hindi ito makatuwiran kay Josephine, kaya tinanong niya na linawin, "Nasaan si Terence? Kasama mo ba siya, Terence?" Nagpa siya si Cheryl na sasabihin niya kay Josephine ang totoo, ngunit mas mahirap gawin iyon kaysa sa una niyang naisip. Nag-alinlangan siya, hindi niya kayang harapin si Josephine kung magkaharap sila. "Paano si Terence?" Nagpatuloy si Josephine. Alam niya na ito ay isang masamang senyales na may nangyari, kamusta siya? Siya. Nasaktan siya. Nakakuyom ang ngipin ni Cheryl habang humihingi ng tawad, "Sorry." Malala ba ang pinsala? Mabilis na tanong ni Josephine. Siya ay walang malay, ngunit hindi ito dapat masyadong malala. Ilang beses na siyang nakabawi ng ganito. Maingat na pinili ni Cheryl ang kanyang mga salita. Kadalasan, si Cheryl ay nagsasalita ng may pagmamalaki, ngunit ito ang ilang sitwasyon kung saan hindi niya maipagmamalaki na si Terence ay nasugatan dahil sa kanya. Hindi ba dapat? Bahagyang lumala si Josephine. Ano ang ibig sabihin nito na hindi dapat? Anong klaseng maling pag-iisip ito? Kaya mabilis na nagtanong si Josephine, "Ano ang sinabi ng doktor? Nasaan ka ngayon?" "Pupunta ako sa iyo." "Hindi kami nagpunta sa ospital. Nandito kami sa aking villa." Bulong ni Cheryl. "Ano ba? Anong ibig mong sabihin na hindi ka nagpunta sa ospital? Kayong mga tao. Talaga." Nagalit si Josephine. "Nasugatan siya, bakit hindi mo siya dinala sa ospital? Sinusubukan mo bang patayin siya?" "Josephine, pakiusap, makinig ka muna sa akin." Maaaring makaugnay si Cheryl sa damdamin ni Josephine. Nasugatan si Terence, pero sa tuwing nangyayari ito sa kanya, umuuwi siya para magpagaling. Sinabi niya sa akin na dalhin ko siya sa tahimik na lugar para gumaling, kaya hindi ko siya dinala sa ospital. Oh! Biglang naalala ni Josephine na noong huling beses na nasaktan si Terence, hindi rin siya nagpunta sa ospital para magpagaling. Pumunta siya sa bahay ni Fatty Boy para magpagaling. Kahit na walang tulong ng sinumang doktor, gumaling si Terence. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, naramdaman ni Josephine na siya ay nakarating sa conclusion, kaya't humingi siya ng tawad, "Ikinalulungkot ko ang pagsabi ko ng hindi nag-iisip. Pupunta ako sa iyo kaagad." Sa paghingi ng tawad ni Josephine, hindi komportable si Cheryl. Sa huli, nakonsensya siya na nasugatan si Terence dahil sa kanya. Idinagdag ni Cheryl, "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, nag-aalala ka kay Terence at naiintindihan iyon. Si Terence ay nasugatan sa ngalan ko, kaya ako dapat ang humihingi ng tawad sa iyo." Okay, sino ang tama o kung sino ang mali, hindi na iyon mahalaga ngayon. Huwag na nating pag-usapan iyon, naghahanda na akong lumapit. Ayaw pag-usapan ni Josephine ang paksa. Mas nag-aalala siya kay Terence kaysa makipagtalo kay Cheryl tungkol dito. Kahit na hindi comfortable si Josephine na nasugatan si Terence para sa ibang mga babae, ito ay isang bagay na pinili ni Terence na gawin mismo. Nais ni Terence na iligtas sila kaya bilang kanyang kasintahan, susuportahan siya nito ng walang kondisyon. Kaya hindi niya sisisihin sina Charlton Menyork at Yasi. "Pumunta ka sa bahay ko, Villa District A, house number 0033, nagsalita si Cheryl. "Ipapaalam ko sa mga security guard." Okay. Isinulat ni Josephine ang numero ng bahay ni Cheryl at ibinaba ang tawag. Tumakbo siya palabas ng classroom at muntik pang makabangga ng kung sino sa hallway.
Dahil sa likas na maliksi ni Josephine, napigilan niya ang sarili. Dinwang. Nagulat si Josephine. Hindi niya akalain na si Zillian iyon. Josephine. Papagalitin na sana ni Zillian ang estudyante, ngunit nakita niyang si Josephine iyon. Naalala niya na siya ang kasintahan ni Terence kaya ito ay isang taong hindi niya makukuha sa masamang panig. Sa halip, ngumiti siya, kapag nasa hallway ka, tandaan na mag-ingat sa kung saan ka makakarating. 900. Alam ko, Dinwang. Hindi mahanap ni Josephine ang pagsisikap na tumayo sa harapan. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Terence. Umalis si Josephine na may pilit ng ngiti at mabilis na mga hakbang. Umiling si Zillian. Iniisip niya sa kanyang sarili kung bakit magiging malamig si Josephine sa kanya. Hindi kaya may sinabi si Terence sa kanya, kaya alam niya ang totoo tungkol sa kanyang sikreto. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, bahagyang nag-alala si Zillian. Ayon sa pag-iisip ni Josephine, kahit na bumuti ang kanyang kalagayan sa pamumuhay, hindi siya gagastos ng pera sa isang bagay tulad ng mga taxi, ngunit pupunta siya sa mga distrito ng Villa kaya kailangan niyang tumawag. Ito ay kahanga-hanga. Iyon ang sensasyong naramdaman ni Josephine nang makarating siya sa mga Villa sa kanyang unang pagkakataon. Malawak at maganda ang bawat gusali. Mas maganda pa sa Villa ni Fatty Boy. Akala ni Josephine ay maganda ang kanyang bagong apartment, ngunit ngayong nandito na siya, nalaman niya ang tunay na kahulugan ng karangyan. Tila mas mayaman si Cheryl kaysa inakala ni Josephine. Sumikip ang puso ni Josephine. Kung gustong makipagkompetensya sa kanya ni Miss, paano siya makakalaban? Ang pag-iisip na ito ay hindi nagtagal sa kanyang isipan, si Josephine ay nakatutok sa kapakanan ni Terence. Binayaran niya ang kanyang biyahe nang bumaba siya sa harap ng Villa na may label na A0033. Pinindot niya ang doorbell. Cheryl sis, may nagdo-doorbell, sabi ni Yasi. Okay. Walang isip na sagot ni Cheryl habang nakatitig kay Terence. Narinig niyang nagsalita si Yasi, ngunit hindi niya sinasadyang sumagot pa rin. Cheryl sis. Sinubukan muli ni Yasi. Okay. Si Cheryl ay nagbigay ng parehong tugon, ngunit hindi nagbigay ng anumang reaksyon. Sumuko si Yasi habang tumatakbo para buksan ang pinto. Terence. Hindi maintindihan ni Cheryl ang tunog na ginagawa ni Yasi. Inaalala niya ang oras noong una niyang nakilala si Terence. Siya ay dumating sa basahan na nagbigay ng pakiramdam na siya ay isang bansa bumpkin. Ang orihinal na Cheryl ay hindi masyadong palakaibigan. Gusto niyang tanggalin ang maruming palaboy sa kanyang bahay. Hindi nagtagal ang pag-iisip na iyon pagkatapos maligo at magpalit ng damit si Terence. Hindi maikikaila ni Cheryl na si Terence ay may gwapong hitsura at kaakit-akit. To top it off, napakaswerte niya sa mga babae. Ngunit, hindi kinuha ni Cheryl ang pain. Siya ay isang estranghero na naglalakad sa loob at labas ng kanyang bahay, paano siya makakapag-adjust doon? Pagkatapos ay naroon ang alaala noong nakipagtalo siya sa kanyang ama, kinailangan ni Cheryl na tanggapin ang pag-iral ni Terence. Ngunit, hindi niya maalis ang hindi mapakali na pakiramdam na mayroon siya para sa mga estranghero. Sa pagsali ni Terence sa kanyang pang-araw-araw na buhay, nagkaroon ng maraming hindi inaasahang abala tulad ng pag-inom ni Cheryl sa parehong tasa ni Terence. Dahil doon ay nabalisa si Cheryl saglit. Indirect kiss iyon. Muntik na niyang palayasin si Terence sa Villa sa kadahilanang iyon lang. Gayunpaman ngayon. Nakaramdam siya ng sakit dahil sa pagkadurog ng puso. Umiyak siya sa ngalan niya. Itatapon niya ang kanyang pride at pagkamahiyain. Kailan ba siya nagbago para maging ganito? Simula pa ba noong unang iniligtas niya ito? O mula ba ito sa kanilang pakikipag-ugnayan araw-araw? Hindi alam ni Cheryl ang mga sagot sa mga tanong sa kanyang puso. Ang alam lang niya ay hindi niya ito masyadong pinapansin at umaasa sa kanya. Tinanggap niya ito bilang miyembro ng kanyang bahay. Sa kanyang presensya, ito ay nagpatahimik sa kanyang isip. Dahil sa takot niyang mawala si Terence, nagselos si Cheryl sa ibang babae. Naglabas pa siya ng mga nakakahiyang salita.
Sa sandaling iyon nang sabihin sa kanya ni Terence na kailangan niya matutong pangalagaan ang kanyang sarili, naramdaman ni Cheryl na parang dinudurog ang kanyang puso. Ganun din ang pakiramdam na parang nawalan siya ng taong malapit at mahal sa kanya. Ito ay katulad noong panahong kinailangan niyang panoorin si General Wilson na binugbog ni Kevin York. Hindi rin alam ni Cheryl ang kanyang tunay na nararamdaman. Saan niya inilagay si Terence sa kanyang puso? Sino ang tingin niya kay Terence? Isang miyembro ng pamilya? Isang kamag-anak? Kaibigan? O maaaring ito ay isang tagasunod? Oh! Ni hindi niya kilala ang sarili niya. Tiyak na hindi alam ni Cheryl, alam lang niya na kapag nawala si Terence, madudurog siya. Paumanhin. Lagi kitang dinadala ng gulo. Hinawakan ng miss ang mukha ni Terence habang ibinubulong niya ito malapit sa kanyang tainga. Tumakbo si Yasi sa pinto, nakita niyang si Josephine iyon sa peephole, kaya binuksan niya ito para papasukin siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Josephine. Terence, kumusta siya? Unang nagtanong si Josephine. Siya pa rin. Pinayagan ni Yasi si Josephine sa loob at sinabing, pwede mong tingnan ang sarili mo. Sa tingin ko, magiging maayos si Shield bro, siya ay kamangha-mangha. Sumimangot si Josephine at nag-isip sa sarili. Ano ang silbi ng iyong haka-haka tungkol dito? Ikaw ay hindi isang taga-kita. This way is Shield bro's room, itinuro ni Yasi ang kwarto ni Terence. Tumingin si Josephine sa unang palapag ng bilya, pagkatapos ay bigla niyang tinanong, dito ka nakatira? Sa itaas. Walang malay na sabi ni Yasi. Haha, nakapagpahinga si Josephine. Pagkakamali ko. Sa ibaba ay guest room, si Shield bro nakatira sa itaas kasama si Cheryl sis, napagtanto ni Yasi na nadulas siya. Oh, mabuti iyon, tumango si Josephine. Maganda yan. Nagulat si Yasi. Noon niya napagtanto na hindi sineseryoso ni Josephine ang kanyang mga salita. Nagkibit balikat si Yasi, palagi siyang sumasagot ng hindi iniisip. Nagtagal siya para linlangan si Josephine. Siya ay nagsinungaling sa kanya sa pagsasabing si Cheryl sis at Shield bro ay magkasamang naliligo, ngunit ngayon ang kanyang pagkadulas ay nagsiwalat ng katotohanan. Pumasok si Josephine sa silid ni Terence sa unang palapag. Napakunot ang noo ni Josephine nang mapansin niyang nakaupo si Cheryl sa tabi mismo ng kama habang ang kamay ay nasa mukha ni Terence. Habang, hindi napansin ni Cheryl na may pumasok sa kwarto. Si Josephine ay hindi komportable sa mga aksyon ni Cheryl. Hindi pumunta dito si Josephine para makipag-away, pumasok siya sa bahay na may mapayapang hangarin. Gusto lang niyang suriin si Terence. Sinong mag-aakala na napakawalandiya ni Cheryl? Walang malay si Terence, paano niya ito sasamantalahin? HM. 2 beses umubo si Josephine. Please mind yourself, dapat mayroong ilang paggalang sa pagitan ng mga kababaihan at Ginoo. Napatayo si Cheryl nang marinig niya ang isang hindi pamilyar na boses na bumalot sa katahimikan. Namula siya habang inalis niya ang kanyang mga kamay sa mukha ni Terence. Para siyang nahuli na nakikipaglokohan sa asawa ng iba. Ako. Tinitingnan ko lang kung may dumi ang mukha ni Terence para malinisan ko ito. Mangyaring huwag intindihin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.